Hello guys, welcome sa channel ko, Cobro Kiro, at ito na yung Sihu M57 or M57 ko. Ayan, pagkatapos ng ilang buwan, ganito na yung itsura niya. At ito, ididikit ko siya, gagamitan ko ng epoxy. Gagamitan ko siya ng epoxy at medyo ihihinang ko. So, ipa-plastic weld ko siya. Ayan, ito na yung damage niya. Explain na natin yung sira niya. So guys, binili ko nga to ng June 2025. Ayan, at 6 months, may basag na siya. Kasi nga, dito rin ako natutulog for 6 months sa upuan na to. Dito ako natulog guys. As in, natulog lang ako dito sa upuan na to. Napakaganda na recline nito. Isipin nyo, 6 months ako natulog sa upuan na to. Kasi nga guys, kung nakita nyo nga yung previous video ko, may construction sa bahay. So, kaya napilitan ako matulog ng 6 months dito sa upuan na ito. At ito nangyari kasi nga mataba ako, mabigat, matangkad. 6'1", 120 kilos, siguro mga 130 ako. After nung Pasko, nasa 130 siguro ako niyan. Tapos nga, December, ganyan na siya. Ito, December tong wasak na to at ginawa ko na to. So, yung pag-repair dito, papakita ko na lang paano ko siya ni-repair. Pero okay naman siya kahit may crack siyang ganyan. Wala naman siyang problema. Hindi pa naman natatanggal yung likod o hindi pa naman ako na-aksidente dyan. Kahit na matangkad na mataba ako. So, ayun. So, 6 months na siyang nasira. At mga 8 months na to sa akin. So, 8 months mga 8 months na nga to simula ito sa video na to ng pagkagawa ko. 8 months na itong Sihu. 6 months ko siyang tinulugan dahil sa construction. Ginagawa yung kwarto ko at natulog lang ako sa computer room na yung sobrang gulong kwarto. Doon ako natulog at ito lang yung naging sira niya sa pagtulog ko ng 6 months sa kanya. Saka komportable siyang tulugan. Lalo na kung yung bibili niyo yung may footrest. Kaya lang, yung footrest sa akin kasi dahil matangkad nga ako, tuhod ko lang yung mafu-footrest. Kaya hindi ko binili yung may footrest at ang binili ko lang yung ganitong standard. So, ang ayoko lang dito ay yung mesh. Pag mesh pala, grabing alikabok niya guys. Lalo na may construction sa amin. So, yung dry skin mo, saka yung sa construction, sumama pa. Yung, naiipon siya talaga sa ilalim, saka dun sa armchair. So guys, kahit nga pala mataba ako, o basta mataba ako para sa akin, ang settings ko sa armchair ay yung pinakasagad na papasok o yung para sa payat, pinakapayat na taong pwede umupo. So, hindi ko ginagamit yung pa-wide, yung pangpayat na settings ang ginagamit ko. Tapos, okay naman siya. Walang sira yung foam niya sa armchair. Kung nakita niyo naman, hindi katulad sa yung parang jelly type. So, medyo malambot siya pero may pagka-plastic pa rin na matigas. Hindi katulad sa AK Racing ko na upuan. At palagay ko, ito na yung pinakamatibay kong upuan. Tapos yung mesh, ang nakakatakot lang sa mesh kapag yung, halimbawa yung susi yung kotse nyo, nasa bulsa mo palagi, yung baka maputol mo. Pero sa case ko naman, hindi ko pa siya nasaksak sa mga unboxing ko o ano.
Kasi ginagamit ko rin siya sa mga unboxing video ko pag doon na lang ako sa ginagawa ko lamesa yung upuan. At ayun, sulit naman siya para sa akin. Ang mga hindi ko lang nagustuhan, hindi naman ako nasasabunutan pala sa headrest. Yung iba kasi nasasabunutan. Okay lang siya sa akin. At yung upuan, yung gulong niya, hindi ko kasi ginamit yung stock. Ginamit ko yung luma kong roller blades o blade type. Yun yung ginamit ko. Tapos, yun, nakita niyo naman, nasa veranda siya. For 3 months, nasa veranda to. At, ayun, 3 months siyang naarawan at naanggian sa veranda bago ko siya pinasok uli. Okay pa rin naman siya at sobrang komportable nga siyang gamitin. Ano, pag may tanong kayo, itanong nyo lang. At okay naman siya talaga sa akin. Di pa nga ako nahuhulog compare sa ibang chairs ko na minsan bumibigay. Kumakagat pa naman yung lock niya. Minsan lang ano pala, dahil nga mabigat ako siguro parang nalulus yung lock niya. Nahuhulog ako sa, halimbawa naka-recline ako sa pangalawa o sa unang recline. So napupunta ako sa susunod na recline dahil siguro nga sa bigat ko. Hindi kinakaya ng lock. Pero pagka nakasagad naman yung recline, hindi naman siya nababali. Yung naka-lock siya talaga doon. Stuck siya doon. Minsan nga hindi ko pa nilalock eh. Natutulog ako sa recline. Sa pinaka-recline niya. Yung paborito ko dito yung recline niya. Saka yun, komportable pala yung mga mesh. Yan. Hindi ko lang nasubukan yung iba kasi tumatay o umuupo. Tumatay. Inaapakan yung mesh. Yung parang ano, basta nag-i-squat. Yan, hindi ko kayang gawin yun kasi nga malaki ako. Pero yun, sulit naman siya sa opinion ko. 8 months siya at okay na okay. Pero baka hindi mo na ako mag-mesh kung bibili yung pang puwet kasi yung dumi. Yun, ayoko yung dumi, nakikita yung dumi kasi kailangan linisin mo siya ng linisin. Ayun lang, ayoko yung dumi nga. So hanggang dito lang siguro to. Like, comment, share, subscribe na lang. Bye-bye.